Amen. Nakita ko po, yung lahat po ng ating pinapangarap, pinapadalangin po dito, kapag totoo po sa puso natin, nangyayari po talaga. No? Alam niyo po, wala pong ibang plano ang Panginoon, kundi your success. I have a plan for you, a plan not to harm you, but to bless you. Okay? To give you hope and a better future. Yun po ang pangako ng Panginoon sa atin. Kaya, dapat tayo po umasa ng Panginoon ay pagpapalain ng bawat isa sa atin, 10 ng ating pamilya. Now, I discovered something. Today, I'd like to share to you yung series po to, Facing the Giants, no? The reason I want to share you Facing the Giants because nakita ko po, ang pagiging Kristiyano, ang success natin, depending so much on how we overcome problem, how we overcome challenges, no? Ang hindi po maganda, yung Christian ka, tapos hindi ka overcomer nung mga problem na dumating sa buhay po natin. Kasi, para po sa akin, wala pong exempted. Totoo ba na lahat tayo ay may problema? Ha? Totoo po ba? Amen? Alam niyo, yung giants we face today may be unemployment. Pwedeng challenge mo yan. Yung word na problem, ginagamit ko po ngayon, yung gamitin word na problem, ginagamit ko challenge. No? O kaya yung mga difficulties natin, yung mga hardship natin, mga challenge talaga sa buhay natin yan eh. No? Halimbawa, isa kang unemployed ngayon, tingin mo dyan problem, pero ito ay isang challenge, no? Halimbawa, iniwan ka ng nanay mo o tatay mo, hindi tawag sa'yo abandon, ang tawag sa'yo, may challenge. Di ho ba? Amen? O kaya, isa kang victim ng sexual abuse, huwag mong tingnan sarili mong victim, pero ito yung magiging challenge sa atin. Ang pinakamabigat na challenge sa bawat isa ay ito. Handa na ba kayo? Bills. Amen? Pambayad sa bahay, sa tubig, sa kuryente, pang grocery, pambaon na araw-araw. Naku, yung mga nanay, naku, maniwala kayo, pag sila gumanon sa mga mister nila, oy, yung pambayad, tsaka yung tsaka yung iba, gumanon yung nanay, pinapanood ko yung nanay ko nung araw. Pag yung tatay ko, naduduling, sa kakaganon ng nanay ko eh. No? Pag umaalis po ako, si Ate Jer ninyo, si Mami Jer nyo, pag aalis ako, huwag mong kalimutan to, gumaganon din eh. Minsan nagkakaroon ako ng vision, habang nagdadrive ako, si Ate Jet yung gumaganon eh. Bills. Say that word, bills. Sino sa inyo na overwhelmed sa bills? Ha? Nasubukan nyo na ba magtrabaho ng sweldo mo 15,000 at ang bills mo 45,000? Nasubukan nyo na yun? Ha? Parang sabi mo, ba't ganun? Makapagtipid. Diba? So, makapagtipid na nga. Magkano bills mo? 35. Magkano sweldo mo? 10. Nagtitipid ka pa noon. Well, you would realize, malaking challenge. Alam niyo po, yung iba sa inyo, dapat wag na mag-asawa kung ayaw yung humarap ng challenge. Pag kayo nag-asawa, maniwala po kayo, ansaya-saya. Amen? Mas maraming bills. Amen? Sino sa inyo natatakot sa bills? Taas yung kamay. Yung takot ka sa bills. Pag kayo nag-asawa, hindi na nanay mo at tatay mo magabayad ng apartment, ikaw na. Kung kukuha ka na ng bahay, ikaw lang babayad. Grocery, kuryente. Yung iba sa inyo sabi, naku, yung muna mag-asawa. Bakit? Takot kasi sa bills. Ha? Tinan mo yung katabi mo, matandang dalaga na ayaw pa rin hanggang ngayon. Kasi ang takot sa bills. Okay? Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yon. Kung estudyante ka naman, takot ka naman sa grades. Di ba? Diyan tayo namang problema. Naku, babagsak ata ako, papasaba ako. So, karamihan sa atin, no? Yung iba naman, tumatakbo sa problema. Pagtakbo nila sa problema, nagtatago sila saan? Sa ilalim ng tansya ng San Miguel Beer. Di ba? Diyan sila nagtatago sa mga alak, sa mga sigarilyo, sa sugalan. Sapagkat minsan ang tao, pag namang problema, may mga place tayong pinupuntahan. Sino sa inyo may problema sa karir? Pare, ang karir ko, baka walang future. Bakit? Akalain mo, engineer ko, pinagbebenta ako ng floor wax. Walang kwenta yung karir na yan. Amen? Sino sa inyo ang problema mo, hindi mo alam kung ano mangyayari sa future mo. May mga ganyan tao. I find out, lahat pala ng tao, may iba't iba tayong challenges. May iba't iba tayong problema. Now, Facing the Giants, itong title na ito, siguro alam nyo na. Ito yung istorya ni David and Goliath. No? Ito yung story about David facing the giant. A small boy with the name of David, lalaban siya sa isang giant. Well, parang every time we look at the situation, immediately makikita nyo,
Mismatch. Say that word, mismatch. Yun, no? Sino sa inyo nararamdaman ninyo, mismatch kayo ngayon, mismatch. Are, 45, 10 lang ako di ba? Mismatch ako dyan, di ba? Yung mga lalaki, may nagustuhan babae. Ang ganda ng babae, kaya lang, may mga babae kasing yung tinatawag na, yung ate Jar ninyo, nung napangasawa ko yan, masyadong matipid. No? Nung napangasawa ko sa ate Jar nyo, napakapalad ko. Kasi yung misis ko, low maintenance. Matipid. Magpagupit twice a year, mga ganyan. Matipid. No? Yung mga low maintenance talaga. Pero paano kung mapangasawa mo, high maintenance? Yung every week nagpapariban, paano yan, di ba? Talagang every another day is spa, di ba? Tama? Tapos gusto niya palagi yung bahay niya maganda. Nako, mapalad ang lalaki makapag-asawa ng high maintenance. Hindi masama yun. Alam niyo yung mga may high maintenance na babae, akala nung iba worldly. Sa akin, hindi. Mapalad ang mapapangasawa nung kasi payayamanin ka muna ni Lord bago mo siya mapangasawa. Amen? Naway magtagumpay ka. Amen? Mahirap yan, di ba? Pero mayroong ganyan. Kaya yung mga babae, pag mahal kayo ng mga kahit high maintenance kayo, humanap lang kayo ng mahal na mahal kayo, tuloy ang ligaya. Amen? Pero kung ikaw high maintenance ka at ang mapapangasawa mo, hindi ka nauunawaan, nako, sigurado, ang pupuntahan mo, no maintenance. Di ba? I believe lahat po tayo ay makakaranas ng mga different challenge na sometimes yung situation mo ay mismatch. Ang dami ko po nakitang Pilipino nagtatrabaho at tuwing kukunin nila ang sweldo nila, mismatch doon sa kanilang panggastos. Sabi nung iba, pastor, sa kuryente pa lang, sa tubig pa lang, sa pang-araw-araw, naku pastor, hindi kakasya. Hindi ko alam kung paano ko ito pagkakasyahin. Mismatch. Di ba? Pero nakakapagtaka, 20 taon na, ganun pa rin siya. Sino po naniniwala may solusyon sa mga mismatch situation? So dito, pag-aaralan natin ang Facing the Giants para makita nyo po na pwede pong makalusot ang mismatch situation. Now, dito po sa Facing the Giants, ipo-point out tayo, okay, sa gera, Facing the Giants pa lang, mukhang gera na, no? Mukhang battle na to, okay? I believe when we face problem, we should never hide. We should never run away from our problem. We should never cover in fear while when we have difficulties in the moments of problem. But we have to face the challenge, the giants of our life. Now, mag-i-start po ako by telling a story about a boy named David. Ito pong David, nakalala kay David. Nakita ko si David sa istoryang ito, starting from 1 Samuel chapter 17, verse 40 to 51, meron ako nakitang istorya, isang bata, slender lang siya, beardless, wala pang ang balbas, nakayuko doon sa may brook. Okay, habang nakaload siya sa may brook, nilubog niya yung kanyang kamay doon sa cold water na yon. And he is like searching for a rock. And then nakakuha siya ng mga smooth stone. Okay, yung nilalagay niya, nung nakakuha siya, nilagay niya sa pouch niya, isa. And then, kitang-kita doon sa pouch niya, nakasabit yung sling niya. 2. At tinignan niya yung isa, nung nahawakan niya, isang flat rock na smooth ang stones na ito. Ang sabi niya, the same stone, ito yung pinangbato ko na pumatay sa lion. Uy, itong stone na to, maganda. Ito yung katulad yung pinambato ko doon sa bear na namatay. And then, kumuha siya ng 5 smooth stone, nilagay niya doon. At ang sabi niya, itong bato na to is heading toward Goliath. You still know the story. Samantalang si Goliath, and doon naman po, towering, 9'9" tall in height, and he is wearing 125 pounds of armor. Ang laki ng giant na ito. Kung titingnan niyo siya, para siyang contender ng Ultimate Fighting Champion, yung MMA, Mixed Martial Arts. Parang ganun po kalaki siya.
Ang size po ng kanyang waistline, 56. Ang leeg, 22. Ganong katindi po si Goliath. Yung kanyang bicep, parang puputok. Yung kanyang tricep, grabe, parang 6, hindi try. Ang lalaki. At pag nakita niyo po siya, meron po siyang isang battle cry. Sa 1 Samuel chapter 17, verse 10, ito yung kanyang battle cry. 1 Samuel 17:10. This day, sabi niya, I defy, verse 10, This day I defy the ranks of Israel. Give me a man and let us fight each other. Yan po yung hamon ni Goliath sa bansang Israel. Sabi niya sa Tagalog, mano-mano, one-on-one, matira matibay. Pag tinalo nyo ako, slave nyo kami. Pag tinalo ko kayo, slave namin kayo. Yun ang labanan. Okay? At itong si David, nagtaka po siya sapagkat walang lumalaban habang si Goliath minamaliit ang bayang Israel. Kitang-kita niya kung paano magyabang, magmalaki. Okay? Itong Goliath na ito. Alam nyo, nag-i-start po ako dyan sa istoryang kwento na yan sapagkat ganyan din po ang mararanasan ninyo sa mga problema. Maya't maya, hinahamon kayo ng problema. Sino sinasabi sa inyo, katulad ng tatay mo, hindi ka makakatapos. Wala kayong pera. Kinabukasan, yun naman na madidinig mo. Katulad ng tatay mo, mahirap. Ikaw din, katulad niya. Yung iba sa atin, sabihin natin, ano magagawa ko? Di ba? Hirap lolo ko, hirap lola ko, hirap tatay ko, hirap din ako. Ano magagawa ko? You know, he come. Complete weapon against you. No? Alam niyo, ang problema natin, sabi ko nga, iba-iba ang hitsura eh. No? Pag dumating na po yung problema, hindi po sa atin lahat makakatagal. Ang problema, minsan parang stalker. Amen? Paano pinahirapan? Sino sa inyo, yung lolo nyo, pinahirapan ng kahirapan? Ha? Alam mo, lolo ko namatay, hindi nakapagpagamot. Walang pera eh. Ay, ganun ba? Tatay ko namatay din, walang pagpagamot. Oh. Ngayon, ano ka ngayon? Kung sino yung humabol sa lolo ko, humabol sa tatay ko, ako naman ang next in line. Sino sa inyo, yung kalaban ng lolo at tatay mo na kahirapan, ikaw ang katapat mo na siya ngayon? How come many people today, their grandfather defeated by poverty, their parents were defeated by poverty, pagdating sa'yo, tinalo ka pa rin ng poverty na yun? Gaano karaming Pilipino, ngayon naghihirap ang lolo, ipinasa sa tatay, ipinasa sa atin. Sino ang magsasabi, naghirap na lolo ko, naghirap na tatay ko, ako itutuloy ko lang? Sino sa inyo magsasabi, no, I will fight against it. I will never let my family live in poverty just like my lolo and my tatay. Today, I will do everything I can. I will fight my Goliath so that all my family will not suffer in poverty. Are you listening? Ang dami ko nakitang mga tao. Mula sa kalululuhan nilang kahirapan, hanggang ngayon, tinatanggap ang espiritu ng kahirapan. Bakit? Wala silang fighting spirit na labanan ang espiritu ng kahirapan. Ang kahirapan po is not a status of life. It's a spirit. Kapag yung mindset ninyo, ano magagawa ko? Wala akong magagawa. Pag hindi kayo lumaban sa kahirapan, I tell you, buong line ng lahi nyo mahirap. Alam nyo kung bakit? Yun ang plano ni Satan sa mga pamilya natin. Alam na alam ni Satan, pag naghihirap kayo, susumpaan nyo ang Diyos. Sasamahan loob niyo sa Diyos. Pag kayo naghirap, wala kayong sisihin kundi ang Diyos. Kaya si Satan pinipilit niyang gawin na magmukha tayong mahirap, magmukha tayong kawawa, magmukha tayong pinabayaan ng Diyos. At ikatutuwa ni Satan pag naghihirap tayo. But you know what? Ang ating Panginoong Hesus namatay sa krus ng Kalbaryo, ang dugon tumulo sa Kanya upang iligtas tayo sa sumpa
ng kahirapan. That's why pag naging Christian ka na, yung sumpa ng kasalanan sa atin, yung sumpa ng sakit at karamdaman, yung sumpa ng kahirapan, yung pinagaling ng Panginoon. At meron na kayong kakayahan ngayon at kapangyarihan nagmumula sa Diyos para makalaya na tayo sa kahirapan. Bakit ko binabanggit ito? Sabi ko nga kanina, nagpray ako ng 4 na kotse. And dun kami sa likod, ang saya ko. Kitang-kita ako. Nung pumunta sa dulos yung 4 na yon, hindi pa mga Christian yon. Pero nung tumanggap sila sa Panginoon, may hirap. Pero ngayon, walang pera nung araw. Pero ngayon, 4 na kotse, pinagpray ko kanina sa likod. Lord, salamat sa bagong coaching. Chevrolet, Lord. Bagong Innova, bagong Fortuner, Lord. Bagong Hyundai. Sabi ko, Lord, 4 na kotse to. Sa next week, magpe-pray ulit ako ng panibagong 3 kotse. Ulitin ko, ha? Ito yung mga batang dating lolo't lolo nila mahirap. Pero pagdating sa kanila, they stand against it. And now, they are prosperous. Kung paano sila pinagpapala, naniniwala ko, lahat kayo dito ay pwede ding pagpalain ng Panginoon. Amen po ba? Sino magsasabing ako yon, Pastor Uriel? Amen? Sino dito yung naniniwala, kaya mong talunin? Yung long stock, nag-stalker sa atin to eh. Ha? Sino sa inyo ini-stock ng poverty? Yung ancient po ng lolo ninyo, hindi may drive out ng tatay mo, yung kahirapan na yan. Sino sa inyo magsasabing, not at my time, Pastor Riel. Not at my time. Because my granddad fought against it, hindi niya tinalo. My father fought against poverty, hindi nila tinalo. Pero ngayon, no, I will win this battle. Amen? Tinan mo lolo mo, sa sobrang kahirapan, sa inis sa buhay, naging lasinggero na lang. Tatay mo, tinan mo, sa sobrang hirap, naglasing na lang. Hindi nila kayang talunin. Ang akala nila pag natatalo, mahirap sa buhay, is na lang pupuntahan, alak, drugs, tatambay na lang. Not you, because you are different. Amen? With all the giants we must face. Bakit? Pastor, ba't nagkagano ng aking mga lahi? Focus. Ang problema ay focus. You know what I learned from my Bible? David, in the middle of trouble, David focused on God, not on giants. Ulitin ko, David focused on God, not on giant. Kung titingnan ko po muli ang aking mga lolo at tatay, nung namroblema sila, ang tiningnan lina lang nila yung problema nila, sarili nila. Wala kasi ako noon, kulang kasi kami noon, wala kaming ganon. Lahat nakita nila yung kakulangan ng sarili nila. Pero never kong nadinig sa lolo ko at sa tatay ko na mayroong Diyos na tutulong sa atin. Are you listening, mga kapatid? When people begin to focus on problem, when people begin to focus on their situation, they never see God. How many among you know Goliath? David, all the people around them, they know Goliath. People knows how Goliath talk. People knows how Goliath walk and talk. They have seen this gigantic man, the way he talk and the way he walk, and they were scared about this Godzilla. Pero the question is this: is he all you see? You know his voice, yung panglalait ni Goliath, but is it all you hear? You know what? David saw and hear more. Pinag-aralan ko po yung life ni David sa 1 Samuel chapter 17 verse 26. Ang first discussion, although it opens with Goliath, but it is more on the Lord. Basahin ko po ito sandali sa verse 26. Tingnan niyo po. David asked the man standing near him. Tingnan niyo tanong niya. What will be done for the man who kills this Philistine and remove this disgrace from Israel? Sa tanong pa lang niya, parang nagkiklaim ng ng reward. Parang manalo na kaagad. Ano makukuha ko dyan pag tinalo ko yan? Ano premyo? Nakita niyo salita niya? Hindi pa nagsisimula, kinukuha na yung reward. And then sabi niya ganito, who is this uncircumcised Philistine
that he should defy the armies of the living God. Alam niyo, napansin ko sa kanya, na napapansin ko rin sa marami, when David show up, alam niyo, nung time na to, nagmumura si Goliath, hinahamon sila. Yung bayang Israel, and doon si Haring Saul, and yun yung kapatid ni David, and doon lahat ng army, walang lumalabas. Natatakot sila kay Goliath. Nanginginig sila, sapagkat araw-araw si Goliath tumatayo, full armor. Lumabas ang magaling na lalaki dyan, labanan ako. Araw-araw. Alam niyo po si David? Suddenly, he show up. He appeared before his own brother, before the army of the living God, and before Saul. And he began to discuss about God. Think about that. If you hear the way how the soldiers talk, the soldier mentioned nothing about God. If you listen to the voice of his brothers, the brothers never spoke the name of God. If you look at Saul, he never mentioned about God. Yung army, yung brothers, si Saul, hindi nakapokus sa Diyos. Nakapokus kay Goliath. Takot na takot sila. But David is different. The moment he appeared, he never talk about Goliath. He talks about God. Alam niyo, dyan ang kulang ang maraming Pilipino. Pag may problema tayo, mahirap ang ekonomiya ngayon. Alam mo naman ang gobyerno. Yan ang mga pinag-uusapan. Pero sino nag-uusap na ganito? Alam mo, may Diyos tayo. Tutulungan tayo ng Panginoon. Bibigyan tayo ng talino ng Diyos. Bibigyan tayo ng opportunity. Bubuksan ng Diyos ang pintuan para sa atin. May ganyan bang discussion? Mas inuuna nating tingnan yung mga problema, yung mga hindrance. Kasi yung gobyerno na to, di ba lang tayo tinutulungan? Ang laki-laki pa ng tax. Nga, no? Alam mo, sa ibang bansa, flat tax sa atin, 57% na tataksan ka dyan. Alam niyo, lahat ng mga Pilipino, wala kami pinag-uusapan kundi yung mga problema nila. But do they talk about God? Parang nung panahon na yon, pinag-uusapan nila yun. Ang laki ng katawan ni Goliath, tinan mo. Tsaka yung, tinan mo si Batyan, laki. Nga, tamaan ka niyan, pare, butas ka dyan. Tinan mo yung ano, yung pansalaki dyan. Grabe, paano mo tatamaan yan? Tinan mo yung yung swords. Grabe yung swords, oh. Ang haba. Yung swords ko, pag ako talo ako. Anong tapang niya, naninigaw pa, oh. Yun na, oh. Pinag-uusapan, oh. Yung mga soldier, pero wala nag-uusap. Huwag yung kalimutan. Kasama natin ang Panginoon. Walang ganun. Alam niyo, minsan kahit Christian, pag may problema na, wala na si Lord ang focus. Saan tayo nakapokus? You tell me the truth. And this afternoon, it must be a reminder to all of us that when you have challenge in your life, focus your eyes on God, not on your problem. David knows how to focus. Are you still here, mga kapatid? Nakita ko si David. No? Nung inuusap ni David ang mga sundalo, ang kanyang mga kapatid, sa Haring Saul, ang pinalabas niya si Lord. Hindi siya nag-chit-chat about the battle situation. Hindi siya nag-question about the problem. Hindi siya nagtanong about Goliath. Nag-announce na lang siya. Alam niyo, sabi niya sa verse 37, matindi yung in-announce niya. Alam niyo, sabi niya sa verse 37, sabi niya, the Lord who rescued me from the paw of the lion and from the paw of the bear, He will deliver me from the hand of Philistine. Matinding declaration niya, no? Yan ang kanyang announcement sa mga tao. Yung Diyos na nagligtas sa akin sa leon, sa bear, the same God, yun ang magliligtas sa akin. Alam nyo, during the problem, yung problematic situation, yung mga challenges, you better remember what the Lord has done in your life in the past. Para yun ang maaalala mo. Si David, naaalala ko nung sinamahan ako ng Diyos. So that when problem comes in your life, meron kayong naaalala. Sino sa inyo nagre-record ng mga ginagawa ng Diyos sa buhay mo? You know, meron akong notes sa aking computer na kapag ako'y namang problema, I just open it. This is what the Lord has done to me.
Nung nagpunta ako sa Amerika, ito ginawa sa akin ng Panginoon. Nagpunta ako sa Canada, sa Thailand, sa Singapore. Nandun, nakarecord lahat. Sabi ko, I know the God whom I serve, kung paano niya ako tinutulungan. Kaya alam nyo, ang sarap. Kaya nga sabi ng Bible, remember the Lord your God. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, don't forget your God. Alam niyo, napansin ko sa kanilang situation, no one else discussed God. You know, David discussed no one else but God. Yun ang gusto kay David. Sa grupo ng Israel, walang nagsasalita patungkol sa Diyos. Si David iba. Wala siyang ibang sinabi kundi ang Diyos. Ha? Sino may problema ngayon? Do you know what to do? Ha? Pag may problema ka, pastor, walang matrikula, pastor, kulang ang pera, pastor, may sakit, then let us not forget the God of heaven. The God of heaven is with us. Amen? Hindi po ito David versus Goliath. Ito po ay God focus versus giant focus. Amen? Ang labanan po dito, yung nagpo-focus sa problem, yun ang natatalo. Pero yung nagpo-focus kay Lord, yan po ang nanalo. Amen? I want you to see what others don't see. And I want you to see what others refuses to see. No? Naniniwala po ako, our eyes must fall not on the brutal appearance of the enemy, but our eyes must fall in the presence of our God. Amen? Si David, ang mata niya, ang focus niya, wala po siyang tinitingnan, kundi ang kanyang Panginoon. Yes, he let Goliath taunt the army of the living God. Hinayaan niyang magyabang, hinayaan niyang magdadaldal. Alam niyo ang nangyari po, sa sobrang daldal ng kalaban, itong mga taong itong kalaban ni Goliath, naapektuhan. Now they begin to major on Goliath. Si Goliath, si Goliath, si Goliath, si Goliath. They all seize the giant. But you know what? David majors on God. Mas iniisip ni David ang ating Panginoon. Yeah, David saw the giant, mind you. But he see God more than his enemy. We have to look carefully at this passage para makita niyo. Tingnan po yung battle cry ni David sa verse 45 ng chapter 17. Maganda po kasi ito. Basahin natin verse 45. Sabi dito, you come to me with a sword, with a spear, and with a javelin. You know, paglalapat daw si Goliath, pumunta siya na may dalang sword, spear, and with javelin. No, nung nilabas ni Goliath yon, lahat po ng kapatid ni David, lahat po ng army ni Saul, including him, natakot sila. Nanginig sila. Pero sabi ni David, pupunta ka, yung ginagamit mo na pantakot sa mga tropa ko, hindi kita katatakutan because I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies. Alam niyo po, nakita ko po ito. David sees the armies of God. And because he does, nakita niya po, basahin niyo po yung verse 48. Ang ganda po ng verse 48. Ano po sabi ng Bible? David, as the Philistine moved closer to attack him, nagalit po si Goliath. Pagsabihan ka ba naman ng supot, di ba? Hoy, uncircumcised Philistine. Sa Tagalog po nun, sa Tagalog, supot. Sa Bicol, pisot. No? Hindi tuli. Supot. Nung bata po kami, pag sinabihin mo yung kalaro mo ng supot, upakan yun. Amen? May magkakalaro kami, nagagalit yung mga bata pag sinabihan mo ng supot. Naku, away. Meron po akong classmate, grade 6 na, hindi pa tuli. Naku, pag tinukso po ng mga tropa namin, supot, umaapo yung muka, nananapak talaga ng aaway. Kasi yung supot, insulto yun. Alam niyo si David, nung sinabihan niya si Goliath, supot, insulto. Ibig sabihin ng supot nung araw, uncircumcised, God has nothing to do with you. You are not under covenant with God. Yun ang ibig sabihin nun. In short, you are an enemy of God.
when David declared that he is fighting against uncircumcised person, he publicly proclaimed, hey, I'm fighting against the enemy of God. And guess who? I am for God, and God is with me. Alam nyo, nakita ni David dito, listen, pag kayo may problema, don't focus your eyes on the problem. Focus on God. Pangalawa, always believe, see that the battle belongs to the Lord. Come on, say that word. The battle belongs to the Lord. Yan po yung pangalawa. The battle belongs to the Lord. Ito po yung iniisip ni Goliath. So, ang sabi po ng verse 48, ay ito na yung verse 48. David, okay? As the Philistine moved closer to attack him, lumulusob na si Goliath. Sabi po ng Bible, David ran quickly toward the battle line to meet him. Nabasa niyo po yung David ran quickly? Ha? Yung parang excited. Lumulusob na si Goliath. Ang bagal maglakad ni Goliath kasi ang bigat ng 125 pounds yung armor no? Si David, tumakbo. Mukha excited. Na-imagine nyo yung picture? Na-imagine nyo? Isang higante, tapos isang totoy, tumatakbo, haharapin. Alam nyo, parang nakikita ko, yung mga kapatid ni, ano kaya itsura ng kapatid ni David ng mga army? Malamang David's brother said, oh my goodness, our brother, look at him. Probably the brothers covered their eyes, both in fear and embarrassment. What about Saul? Malamang si Saul ay napabuntong hininga because this kid is racing to certain death. Tumatakbo pa. Mapapabilis ang kamatayan mo, iho. Samantalang si Goliath napatigil. At ang sabi ng Bible, Goliath threw back his head in laughter. Tumawa. Pag gano'n niya, yung helmet umangat. At nung igaganon yung helmet, tumatawa siya, wala siyang kalam-alam, na-expose ng 1 inch ang forehead flash niya. Nung habang tumatawa siya, sabi ng mga tao sa paligid niya, David, ang laki niyan! Sabi ni David, thank you. Walang mintis to, so sobrang laki. It's too big to miss. Alam niyo, sabi po ni David, tumatawa si Goliath, sabi niya, isang tawa pa. Nilagay niya na yung sling, isang tawa pa. Tuwing gaganon si Goliath, umangat yung helmet. Na-expose. Sabi ni David, that's the target. He spot the target and he began to seize the moment. Suddenly, walang humihinga. Tahimik ang buong Pilistino. Tahimik ang buong Israel. And only the sound of that swirling sling is the only sound of the valley. Tumawa si Goliath. Am I a dog? Sabi ni David, am I a dog? Ang liit. Mababa ang self-esteem ni Goliath. Talo na to. Tingin niya sa sarili niya, aso. Sabi ni David, tinalo ko leon, tinalo ko bear, aso daw siya. Tapos na to. Di ba? Mas madaling talunin to. Kasi ang alam ni David, ang tinalo niya, bear, tsaka lion. Ano sabi ni Goliath? Am I a dog? That you come to me with a stick? Sabi ni David, mababa na self-esteem. Talo na to. Alam niyo po, and then, pinakawalan niya po yung kanyang sling. At madidinig niyo lang po yung parang isang missiles, torpedo. Tamang-tama po, bago maibaba ni Goliath, yung kanyang helmet, may tumama po sa kanyang ulo. Nagsimulang nahilo na duling, nalambot ang tuhod, and then the Bible said, he was hit in the skull. Malamang po yung bato
Akala niya bato lang, hindi niya alam, anointed yun. Amen? Pagbato ni David, akala nila bata ang bumato. Hindi nila alam. May kasamang rocket galing kay Lord. Boom! Yung bato itinulak, no, ng parang kasinlakas na missiles. Yung bato tumama sa ulo ni Goliath. He fall dead. Nilapitan ni David, sinipa pa ng konti. Ano? Akala ko ba malaki ka? Kinuha ang kanyang swords at sabi ng Bible, pinugutan ang kanyang ulo. He cut off his head. And all the people behind, they cheer for David. Hindi sila makapaniwala. The man, David, the young man David, was able to face the giant. Sino po naniniwala kaya mong magtumba ng problema? Amen? Sino dito kaya mong itumba ang kahirapan? Ha? Kanina may pruweba ko. Yung 4 na pinag-pray ko yung kotse, sabi ko, hallelujah, natumba na nila ang kahirapan. Now, the Lord help them to prosper. Sino rito yung magpe-pray sa hapong ito na yung Goliath ng poverty tutumba mo? Taas yung kamay. Amen? You will never remain poor. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you will overcome poverty. Amen? Sabi mo sa katabi mo, the battle belongs to the Lord. Alam niyo, natuwa ako sa verse na to. Nung si David tumakbo quickly, he ran quickly. Binabasa ko po yun, sabi ko, Lord, alam niyo, bakit siya tumatakbo? You know what? David is running. Rush siya. Because yung kanyang soul is God-saturated. You know, when your soul is saturated by God, parang you are always ready to face the challenge. Amen? Bakit? Within the mind of David, he amplified God and he minimized Goliath. Let me repeat it again. In the mind of David, he amplified God. Nilagay niya sa tamang size ni Lord. Malaki si Lord. At ang tingin niya kay Goliath ay maliit. That's why kung titingnan niyo po, sa isip, malaki ang Diyos. Ang problema, maliit lang. Ulitin ko yun, ha? Ang problema, maliit. Ang Diyos, malaki. Sa mga taong hindi marunong magdala ng problema, ang problema, malaki. Ang Diyos, maliit. But David is different. When facing the giant, God is amplified. God is big. God is magnified. And the problem is minimized. Tuwing nakapokus kayo sa problema, lalaki ang problema, liliit ang Diyos. Kapag nakapokus kayo sa Diyos, lalaki ang Diyos, liliit ang problema. And I tell you, matatala niyo po yan. No? Yung paghihiwalay, pwede niyong talunin po yan. Yung depression, pwede niyo pong talunin po yan. Yung alcohol, yung alak, yung sigarilyo, pwede niyo pong talunin po yan. Lahat po ng inyong enemy ay kaya niyo pong talunin. This is the time for us to face our giant. Amen po ba? Tama po ba? Amen. Probably sabi ng iba sa inyo, Pastor Riel, David yan. Pwede yan kay David kasi siya yung taong man after God's own heart. Ako, Pastor, hindi mo alam kung ano buhay ko. You know, ang buhay ko, Pastor, hindi ka aya-aya at kalugod-lugod sa Panginoon. Buti kung tulungan ako ng Diyos. Well, gusto ko pong sabihin sa inyo, nagkakamali po kayo. You might read David's story and wonder what God saw in him. Alam niyo po ba, this fellow by the name of David fell as open as he stood. He always stumbled as open as he conquered. Siya po yung taong who killed Goliath, yet he was overcome by a woman named Bathsheba. You know, the one who defied God, the one who mocked the Israel in the valley, one day, si Goliath o si David, he joined the army of Philistine. Si David po, parang isang Eagle Scout one day, parang matapat na sundalo, bandang huli naging mafia.
You can read the story. David can lead an army to win a battle, but he couldn't manage his own family. Nagkaroon po ng rebellion sa kanyang family. David, we call him the sweet psalmist of Israel. But look at him. One day he was waging, he became the weeping David. He became the lunatic David. He was bloodthirsty. That's the kind of life David had. Before he died, he got 8 wives, but always only one God. Nung pinapanood ko po si David sa Acts chapter 13 verse 22, it reminds us what God said about David. He said David was a man after God's own heart. And then you will begin to ask, Pastor, si David is a man after God's own heart? You know, God saw him that way. And you know, it gives us hope. Para sa akin, David's life has a little to offer to us because nagkamali na rin po siya. Hindi siya yung straight A, mataas ang grade, yung kanyang performance. Malamang ang grade po ni David kay Lord, mga 3 lang. Kasi po ang life ni David, parang tinatawag na roller coaster, up, and then disappointing. Uy, mahal na naman si Lord. And then, disappointing. And then, uy, and then disappointing. Sino sa inyo nakaranas ng ganyang buhay? Your life is most of the time disappointment to God. You know, I have a good news for you. In spite of that life, if we just come back to God like David, God will restore us and the Lord will help us. Amen. Because you know why? The heart of God keep on loving us. Kaya wag ko kayong matakot. Lahat ng pangarap niyo, ituloy niyo. Ano mang nararanasan yung problema ngayon. Can I say this? Please, don't face your problem by yourself alone. Harapin yung problema ninyo. Kasama niyo, Panginoon. I tell you, may our eyes be on God. May we believe that the battle belongs to the Lord. Pag ikaw lang mag-isa ang lumaban sa problema mo, hindi ka magtatagumpay. Like the brothers, the army,